Mahilig ba kayo magpahid ng langis, mga kabayan? Ingat kayo kasi baka magaya kayo sa bida ng ating kwento. Ang binigay na langis sa kanya, ito ang ginamit ng nilalang upang siya ay mayanggaw o mahawaan upang maging aswang. Pero dito din sa kwento, mga kabayan, matutunghayan natin kung ano ang mas malakas na langis. Ang langis sa mga aswang kontra sa langis ng albularyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nicole. Taong 2000, Pangasinan. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nicole. Taong 2006, Pampanga. Gagala na naman kayong dalawa, no? May pakiusap lang ako sa inyo. Matigas pa naman ang ulo. Kapag umuwi kayo at binigyan ako ng problema, magdasal na hindi ko maisip pumatay. Patawarin ako ng Diyos. Makakapas lang ako ng tao kapag nagkataon. Gulat si Nicole at Benji nang marinig ang galit ng ina. Labis ang takot na mapagbuhatan ng kamay. Si nanay naman kumakasermon. Akala mo mabubuntis ako? Si Nicole lang naman yon. Wika ni Benji, ang anak na binabae. Hoy bakla ka, huwag mo nga akong ilaglag. Ikaw tong kumekerengkeng kagad kapag nakakakita ng lalaki eh. Ang sakit naman nito magsalita, hindi ako malandi, no? Kasalanan ko bang lumalapit yung mga lalaki sa akin? Kadiri ka naman. Kung umasta ka, akala mo magandang babae ka. Magpaawat ka. Baka nakakalimutan mong lalaki ka. Kaya lalong dumadami yung puting buko dahil sa inyong dalawa eh. Kung alam ko lang na ganito kayo paglaki, sana hindi na ako pumayag na mabuntis. Puti na ang buko, baka sa susunod, malagutan ako ng hininga sa konsumisyon. Magsilayas nga kayo. Bago ko pa mahugot ng patalim gilitan ko yung leeg niyo. Sa katunayan, noon pa man wala na sa tamang landas ang magkakapatid. Hindi dahil pabayang ina si Nanay Jesusa, sadyang nasa utak at dugo ng mga ito ang sumaway. Hindi pumasok sa pag-aaral, piniling maglakwat siya. Pumunta kung saan-saan, kagaya ng bahay aliwan, kung saan nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki. Namana ang ugaling ito sa yumaong ama. Pabor kay Benji dahil lalaki ito. Samantalang nabuhos lahat ng pag-aalala kay Nicole. Ilang ulit na itong umuwi na ibinalitang nagbubuntis. Tanggap naman ni Nanay Jesusa kung sakaling magkapo. Ang kaso wala sa isip ng dalaga ang bagay na ito. Ang tanging sumasagi ay mag-aliw at magsaya. Nung una sinusundo pa ng ina, pero nang tumagal hindi na kaya pang sumunod ng sumunod dahil naghahanap buhay rin. Iniipon na lamang ang sermon kapag uuwi ang mga ito. Sa kabutiang palad, hindi iiwan ang isa't isa kahit gumapang pa sa kalasingan. Kahit papano, napapanatag ang loob ni Nanay Jesusa. Sa puntong ito gagala na naman ang magkapatid. May kikitain na mayamang negosyante. Nakilala ang matanda maraming taon na ang nakalipas. Ngayon lamang nagkaroon ng oras para makipagkita. Hindi maitago ang tuwa nang sumagi ang pinangako nito noon, isang kayamanan. Tama ba yung lugar na pinuntahan natin? Bakit sementeryo nakakatakot? Oy Manong, sigurado ka bang ito yung lugar? May kikitain po kaming matanda. Hindi maghukay ng bangkay. Wika ni Benji nang makababa ng tricycle. Sementeryo ang bumungad. O ikaw binabae, ayos-ayusin mo yung pagsasalita sa akin ha, nakakatanda ako. Kung hindi kayo sigurado, pwede naman kayong umuwi na lang. Hindi ko rin alam kung anong pinakain ni Jesusa para payagan kayo magkaganito.
Ang aayos nyo nung kabataan pero ngayon lumaking naghahabol sa matandang mayaman na madali nang mamatay. Wika ni Mang Lucrecio. Grabe ka naman, Manong. Nagtatanong lang tapos ganyan ka, nakakasakit ka. Bakit naman kasi pinili nyo ang ganitong buhay? Binibigay nyo ang oras at katawan para sa kakarampot na barya. Sagrado ang katawan ng tao, hindi dapat ibenta. Mabuting tao ang nanay nyo. Nakikita ko kung gaano siya naghihirap ngayon dahil sa tinaak niyang landas. Hindi siya nagkulang sa paalala at pagsabi pero masyado kayong matigas. Hala sige, bahala kayo. Gawin na naman ang gusto basta balang araw, wag na wag kayong hihingi ng tawad sa nanay niyo. Grabe naman talaga, dati ba kayong pare? Kumakapangaral akala mo kung sinong banal? Sa kabilang banda, napabuntong hininga si Nicole. Para bang natauhan sa sinabi ni Mang Lucrecio. Hindi nalalayo ang matanda. Sa katunayan pinsan nito ng yumaong ama. Nauunawaan ang punto kaso sa hirap ng buhay. Hindi masama ang kumapit sa patalim. Ito ang paniniwala ng magkapatid. Maya-maya pa dumating ang sasakyan. Lumabas dito ang negosyante na tinawag sa pangalan na Sir Donato. Magiliw itong humarap sa magkapatid. Binigyan pa ng yakap at tag-isang halik sa noo. Kung titignan, aakalain mong mag-ama dahil sa pakikitungo sa isa't isa. Sir Donato, akala namin nagkamali kami sa lugar na pinuntahan. Sementeryo na to kayo talaga ang hilig niyong manakot. Dati sa gubat ang tagpuan natin. Pasensya na kayo. May inilibing na tauhan ko. Sa katunayan sa sementeryong ito nakalibing, sinadya ko talaga para hindi sayang sa oras. Sentimo para sa akin ang bawat segundo. O siya, halika na. Dinala sila sa mansyon. Malaki. Malawak. Kung walang makakapagsabi, iisipin mo na isa itong kastilyo. Nakahanda ang mesa. Puno ng pagkain. Inabala ng magkakapatid ang sarili para busugin. Nasiya naman si Sir Donato habang nanonood sa kanila. Walang ibang bisita. Sina Benji at Nicole lang, kaya buhos sa dalawa ang atensyon. Pagkatapos sa hapag, tinawag ng matanda ang naggagwapuhang apo. Matatangkad, maskulado at mistiso. Ito naman ang sadya ng pagkikita. Magbigay serbisyo ang magkapatid kapalit ng pera. Pumasok sa kani-kanilang kwarto, tinamasa ang panandaliang kasiyahan. Sa kabilang banda, habang nakikipagsabayan ng halik si Nicole, hindi maiwasang pagmasdan ng paligid. Walang problema sa tahanan o sa mga gamit. Ang inaalala, ang kakaibang presensya at amoy. Hindi naman matindi, sakto lang na maamoy. Nawawala at bigla na lang aalingasaw. Bukod pa rito, hindi mapigilang mapalunok ng dumikit ang katawan. Bagong ligo ito, subalit madulas ang balat na animoy nilagyan ng langis. Gayunpaman naroon ang kakaibang bango. Pagkatapos ng panandaliang kasiyahan, si Sir Donato ang nakaharap ng magkakapatid. Nakausap ko mga apo ko. Mahusay daw kayo. Hinihiling nila kung pwede bang maulit ang serbisyo sa susunod. Total yun naman ang trabaho nyo, hindi ba? Walang problema dyan. Tawagan nyo lang ho kami, pupunta kami kaagad. Tugon ni Benji. Ngumiti lang si Nicole. Matapos matanggap ang bayad, hinatid sila ng sasakyan pauwi. Bago pumasok ng tahanan, kinausap ni Nicole ang kapatid. Hoy bakla, wag ka sana magalit pero parang ayoko nang bumalik doon. Hindi mo napansin? Minamaliit natin yung mga sarili natin dahil dito. Tama naman si nanay Si Mang Lucrecio, hindi dapat tayo nagkakaganito. Ano ka ba, ilang taon na nating ginagawa to, ngayon ka pa magkaaganyan? Ganito talaga tayo. Nagbebenta na ng laman kung nagbebenta. Pero ganun talaga para mabuhay.
Halika itabi natin yung iba. Napabuntong hininga si Nicole. Lalong nahiya nang masipat ang ina sa bintana. Labada ang kinabubuhay magmula pa nung sanggol. Lasenggo, babaero at sugarol ang ama, kaya lahat ng paraan para mabuhay ay kardo ni Nanay Jesusa. Kakarampot ang kinikita, hindi sasapat sa pangangailangan. Hindi araw-araw ang nagpapalaba kaya matinding problema kapag naubusan ng panggastos. Sina Benji at Nicole, na hindi may kakaila ang mag-asam ng kaginhawaan, nagsimulang pasukin ang ganitong trabaho. Kapag nag-uuwi ng pagkain ng mga ito mula sa sariling sikap, maiiyak na lamang ang ina, gawa ng alam nito kung saan galing ang pera. Gayunpaman, wala silang narinig na panunumbat, maliban na lang sa sermon. Nay, linggo po bukas. Baka gusto niyong maglibang? Gumala po tayo sa bayan. Bili niyo po kahit anong gusto niyo, ito po ang panggastos. Dadayo ko ng bayan bukas, palagi naman yan, linggo-linggo. Pero wag mong subukan na igiit ang pera mo. Wag niyo kong alalahanin. Kahit papano may kinikita naman ako sa paglalaba. Nay, wag na po kayong tumanggi. Ito lang naman po. Matutulog na ako, gabi na. Magpahinga na rin kayo ni Benji. Bumigat ang damdamin ni Nicole. Naunawaan ang punto ng ina. Pasensya ka na, nanay ha. Ito lang kasi yung naisip kong paraan eh. Wika ng dalaga sa sarili na narinig ng kapatid. Hayaan mo na kasi si nanay, may sarili siyang pera. Sapat na yun siguro para sa luho niya. Hindi naman yan magastos eh. Kaya wala siyang pakialam kahit bagsakan mo ng limpak-limpak na salapi. Itabi mo ang pera. Ipunin mo para sa iyong kinabukasan. Eh anong bukas naman yung dadali ng perang to? Ay nako, ewan ko kung ano ba diyang pumapasok sa utak mo. Para sa sarili mong kinabukasan nga. Ay, nakakaloka. Makatulog na nga. Magdamag pinag-isipan ni Nicole ang sitwasyon. Habang tumatagal ng didiri na rin sa sarili. Nang makapagpa siya, mukha ang sinabi sa kapatid na ititigil na ang trabaho. Hindi pumayag si Benji. Inasahan na ito ng dalaga. Pinaliwanag dito ang pasya pero hindi pinakinggan. Sinarado na ang usapan. Hindi hinayaan na daigin ito sa salita. Magaling mangumbinse si Benji, kaya walang nagawa ang kapatid. Nanibago si Nanay Jesusa dahil ilang araw nang nasa tahanan si Nicole. Halos hindi ito umuwi ng bahay, pero ngayon ay wala nang balak na lumabas. Nagulat pa ng kausapin tungkol sa pagbabalik sa pag-aaral. Ano bang masamang hangin yung pumasok diyan sa kokote mo? 22 taon ka na. Masyado nang matanda para bumalik sa first year high school. Ilang beses ka pang umulit, hindi ka ba nahihiya? Nay, gusto ko na pong ayusin yung buhay ko. Bahala na po kung asarin ako ng mga kaklase ko. Basta mag-aaral po ako. O sige, bahala ka. Mabuti naman nabagok na yung ulo mo. Naisipang bumalik sa pag-aaral. Mabuti yan. Matanda na ako. Dapat matuto kayong umayos ngayon pa lang. Yung kapatid mong binabae, habang buhay bang ganyan yan? Malay ko po sa kanya. Eh sa palagay ko po wala pa siyang balak tumigil eh. Puro pera kasi yung laman ng utak. Hayaan niyo na po siya. At saka, Itinikom ng dalaga ang bibig matapos mapansin ang pagtamlay ng ina. Maya-maya pa dumating ang kapatid. Nagdala ng balita. Hello, people of the Philippines! Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na nagkaroon na ako ng permanenteng trabaho. Hulaan nyo kung saan. Walang iba ko hindi sa pabrika ni Sir Donato. ano? Ikaw nakapasok sa negosyo ng matandang yun. Aba, anong pinakain mo dun? Kilala pa naman kita, Benji. Mahal kong kapatid, wag mo kong husgahan. Masama lang talaga ang tingin mo sa akin. Pero taga-ayos lang naman yung binigay na posisyon
Mamayang gabi ako magsisimula at hindi lang yon ha. May paunang sweldo at meron pang bonus. Maraming lalaki eh. Kahit kailan talaga hindi natutuwid ang utak mo. Hoy Benjamin, ano bang negosyo yung meron na matandang yan kung illegal? Aba, huwag ka nang tumuloy. Ngayon lang ako makikiusap at mangingialam sa pagpapasya mo. Sinasabi ko talaga, mabuti pa tong kapatid mo na isipan ng ayusin yung buhay niya. Mag-aaral na uli oh. Ay talaga? Ayos ah. Ang tanda mo na, papasok ka pa rin. Parang anak mo na yung makaklase mo. Hay naku nay, huwag nyo na pong kontrahin ang pagpapasya ko. Ayaw nyo niyan? Mas maayos kaysa sa pagbebenta ng laman. Matinong trabaho, kaya wag na nating ayawan. Baka maging bato bigla, sayang naman. O siya, bahala ka. Ang sa akin lang, umayos na kayo at huwag kalimutang umuwi rito. Pupunta muna ako sa bayan, may pagkain na dyan sa mesa. Kayo nang bahalang subuan yung sarili ninyo. Wika ng ina. Kinausap ni Nicole ang kapatid. Benji, ang alam lang natin negosyante si Sir Donato. Wala tayong ideya kung ano nga ba yung negosyo niya. Ikaw ba, anong alam mo? Malalaman ko mamaya kapag pumasok na ako. Ano ka ba? Kung gusto mong umayos ang buhay mo, ako din naman. Nagsasawa na ako sa ginagawa natin araw-araw. Ngayon na inalok ako ng trabaho, aayawan ko pa ba? At saka, ang ganda kayang pakinggan ng posisyon ko, assistant. Ewan, pero masama ang kutob ko sa matandang yun eh. Pagpunta natin sa bahay niya, wala ka bang napansin? Sa mga apo niya, wala ka bang naramdaman? Meron naman. Tumitibok ang puso ko. Ang gwapo kasi. Umayos ka nga. Nanggigigil ako sa sagot mo ha. Nung pumunta kasi tayo doon, ramdam ko na may mali eh. Hindi ko alam kung naninibago ba ako sa lugar. May naamoy ako. Parang pinaghalong bulok na karne at dugo. Tapos yung apo ni Sir Donato, kinikilabutan ako eh. May kung ano sa kanya na hindi ko maunawaan. Baka naman hindi ka lang nag-enjoy, hindi ka nasarapan. Biro lang. Kasi siguro, unang beses tayong nakatapak sa sobrang laking bahay. Kaya ganun ang naramdaman mo. Napabuntong hininga na lamang si Nicole. Ngayon na napag-usapan ang tungkol dito, hindi maiwasang mapaisip. Binalikan ang alaala sa sandaling nasa loob ng tahanan ni Sir Donato. Sa katunayan, sigurado ang dalaga na walang problema sa estilo ng bahay o sa mga kagamitan na nakalagay. Malakas ang kutob na nasa mga taong nakatira ang napansin. Sinimulan ang pag-isa-isa. Una si Sir Donato. Kung titignan ang matanda, tipikal na mayamang negosyante. Maayos ang pananamit. Ang mga alahas, marami ring kasuotan. Walang problema sa aura at personalidad, ugali maging sa pananalita. Sobrang bait, malumanay. Pero hindi may kakaila na may pagkabastos. Minsan umiiral ang pagkalalaki, nakakagawa ng mga bagay-bagay. Pangalawa si Victor. Sa unang tingin ay aakalain mong modelo, gwapo, matangkad at mestizo. Magaan ang aura nito. Palaging nakangiti at marunong umunawa. Ang problema may kakaiba rito na sobrang hirap tukuyin. Naguguluhan ng husto si Nicole. Nakasama sa maikling sandali, subalit buo ang kutob na may kakaiba. Pangatlo ang kasama ni Benji sa kwarto. Ganun pa rin ang pakiramdam. May hindi matukoy na mali. Talaga bang may mali sa kanila o ako lang yung nag-iisip? May amoy kasi na hindi ko alam kung saan galing eh. Naroon pa yung kilabot sa tuwing naamoy ko para bang... Agad winaksi ng dalaga ang nasa isipan. Napayakap sa sarili para maalis ang kilabot. Napansin ang paggayak ng kapatid. Nang lumakad ito, hindi maiwasan ng dalaga na sundan. Dire-diretso ang takbo ng tricycle.
Hindi tinigil ang pagbuntot ng sasakyan na nasa harapan. Maya-maya pa, nakarating sa isang lugar na masyadong malayo sa bayan. Puro kagubatan at bundok ang nakapaligid, ni walang makikita na bahay. Masyado ding bantay sarado ang lugar na kailangan sa malayuan huminto ng tricycle. Iha, ano bang pinunta natin dito? Kanina pa kita tinatanong, hindi ka naman sumasagot. Manong, naroon sa loob si Benji eh. Hindi ko alam kung anong establishmento yan. Pero pakiramdam ko masama ang mangyayari. Manong, tulungan mo kong kumbinsin si Benji. Huwag nang tanggapin yung alok na trabaho ni Sir Donato. Sandali lang, natatanat na ka, natatakot, kalmahan mo muna. Maraming bantay kaya hindi tayo makakapasok. Ito ang unang araw ng kapatid mo sa trabaho, hindi ba? Antayin natin siyang makauwi. Tanungin tungkol sa kaganapan sa loob. Sa palagay ko hindi rin tayo pagbibigyan ng mga bantay kahit makiusap tayo. Maghihinala lang sila sa pagparito natin. Halika na, sumakay ka na, antayin na lang natin. Pumayag si Nicole sa mungkahi ng matanda. Nagmamadali sa pag-alis. Inintay ang pagsapit ng gabi, oras ng pag-uwi ng kapatid. Lumipas ang oras. Hating gabi na hindi pa rin nakakabalik si Benji. Ilang ulit nang nagising mula sa pagkakaidlip. Dumating ito madaling araw na. Papikit-pikit na pumasok. Hinarang at inusisa. Ano bang trabaho yung pinasok mo? Anong oras na sobrang pagod ka pa? Umamin ka nga. Ano ka ba sis? Pagod yung tao, magpahinga muna ako ha. Bukas na tayo mag-usap. Hindi pwede. Sabihin mo sa akin kung anong trabaho mo. Sinundan kita eh. Napakalayo tapos maraming bantay. Ano bang meron sa gusali na yun? Nagpapatakbo ka ba ng iligal? Hoy, maiya ka naman. Kung saan-saan ka dinadala ng hinala mo. Kalma! Langis lang ang produkto doon. Siyempre bantay sarado para hindi sumabog yung lugar. Nasunog na yun dati kaya pinababantay ang maigi ni Sir Donato. At kaya matagal akong nakauwi. Natambakan ng trabaho. Ilang buwan nang hindi bumalik yung pinalitan kong assistant eh. Diyos ko naman, ano ba yung iniisip mo? Natauan si Nicole. Kahit papano nakaramdam ng ginhawa. Kaso nga lang hindi pa rin makampante. Malakas pa rin ang kutob na may mali sa pamilya ni Sir Donato. Sa paglipas ng mga araw, humantong din sa punto na kailangang sumama ni Nicole sa balwarte ni Sir Donato. Nangulit ang kapatid dahil imbitado sa magaganap na pagdiriwang. Kaarawan ng matanda. Bilang respeto pumayag ang dalaga. Sa puntong yun, lalong lumakas ang kutob ni Nicole nang makita ang putahe sa mahabang mesa. Hindi mawari ng dalaga kung saan humugot ng ganitong klase ng pag-iisip. Basta ang alam niya ay merong hinala. Magiliw ang pagtanggap ni Sir Donato kasama ang dalawa nitong apo. Nakaharap sapag, kaso dumaan ng ilang minuto, sila lang ang naroon. Wala po bang ibang bisita? Tayo-tayo lang po? Hindi ba nasabi ni Benji na para sa atin lang ang hapunan na ito? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, iha. Pinakain ko na ang mga tauhan at iba pang kakilala. Sa hapunan ito, tayo-tayo magsasalo. O siya, magsikain na ang lahat. Sis, tama ng kakatanong ha. Samantalin mong pagkakataon, minsan lang tayo makakain ng masarap. Yung baonan ba dinala mo? Magtatabi ko para kay nanay. Pwede ba tumahimik ka na? Ang sakit sa tenga ng bulong mo. Ngumiti si Nicole nang masipat na nakatitig sa kanya si Sir Donato. Puno ng kwentuhan at asaran ang hapunan, pero iba ang inatupag ng dalaga. Masarap ang bawat putahe. Walang duda. Maliban sa isang putahe, hindi sigurado kung anong karne ang ginamit. Nahaluan na kasi ng kulay dahil sa ibang sangkap at malapot na sabaw. Malambot,
malaman. Pero hindi masasabing mula sa baboy o manok o baka. Hindi na sana kakain pa, pero namalayan na lamang ang sarili na sumusubo. Pagkatapos niyan, nagbigay ng tagi-isang baso ng inumin si Sir Donato. Napabuntong hininga ang dalaga. Ang laman ng baso ay sobrang lapot at malabo ang kulay. Matapang ang amoy na parabang pinaghalong panis na dugo at kalawang. Sa pagpupumilit ni Sir Donato, walang nagawa kung hindi uminom. Umangat ang kilay dahil sa kakaibang lasa nito. Tila ba mamahalin ang sangkap. Ito din ang pagpapakilala ng matanda sa inumin. Naging masaya ang gabi. Naging magalang ang mga apo ng matanda. Sila mismo ang nagatid pa uwi sa mga bisita. Sa kabilang banda, hindi mawari ni Nanay Jesusa ang kanyang nararamdaman nang makita ang dalawang binata. Hindi kilala ang muka, pero naroon ang pakiramdam na pamilyar ang mga ito. Sa tulak ng kuryosidad, kinausap. Subalit hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan kahit sinabi ang mga pangalan. Iwinaksin na rin dahil inasikaso na ang mga anak na nawalan ng malay buhat ng kalasingan. Habang binibihisan ang mga ito, napansin ni Nanay Jesusa ang kakaiba sa balat. Inamoy ang bunganga. Naroon ang pamilyar na samyo. Ginapang ng takot matapos maalala ang nangyari. Maraming taon na ang nakalipas. Pinuntahan kaagad ang bayaw para makumpirma ang kutob. Tama ka. Ganito ang nangyari kay Lucio. Kuwang-kuwa ang amoy at ang sitwasyon ng balat. May langis na pinahid dito. Saan ba galing ang mga bata? Nagpumilit kasi itong si Benji, kaarawan ng amo niya. Nagpunta sila doon. Hinatid sila ng dalawang binata. Pero iba ang kutob ko, Lucrecio. Parang nakita ko na sila noon eh. Malabo lang sa alaala ko, natatakot ako. Baka maulit ang nangyari noon. Ganito yun eh. Kumalma ka muna, Jesusa. Hindi pa tayo sigurado kaya wag mo munang husgahan ang sitwasyon. May halong alak. Malay natin nabuhusan ng kung ano-ano gawa ng kalasingada. Ganun ba siya tingin mo? Naku, Lucrecio. Wala akong tiwala kapag ganito ang pag-uusapan. Nadala na ako sa nangyari kay Lucio. Baka mamaya, matulad ang mga anak namin. Hayaan mo, bukas na bukas pupuntahan kong kilalang albularyo. Hihingi tayo ng tulong. Wag mo munang palisin ang bahay ang mga bata. Bantayan mong maigi. Kung sakali man nababalik ang mga binatang nagatid, wag mong patuloyin. Tumango si Nanay Jesusa. Ginawa ang bili ni Mang Lucrecio. Kinabukasan hindi makatayo ang magkapatid. Masama pa rin ang pakiramdam. Hindi na rin kailangan tumawag ni Benji para ipaalam na liliban muna sa trabaho dahil ang amo na mismo ang nagpadala ng mensahe. Pinagpasalamat ng binata. Siya namang dumagdag sa pagtataka ni Nicole. Kumusta ang pakiramdam nyo? Lasing kayo kagabi. Hinatid ng mga lalaki. Sino-sino ba ang mga yon? Wika ni Nanay Lucrecia. Mga apo po ni Sir Donato. Ewan na, sobrang sakit po ng ulo ko tapos may kakaibang bigat sa pakiramdam. Hindi ko po alam kung ano to eh. Ako rin, Nay, parang nanaginip nga ako kagabi na lumilipad eh. Nagkaroon pa ako ng pakpak tapos nahati yung katawan ko. Halos maiyak ako sa takot. Buti na lang nagising ako. Napansin ni Nicole ang pagbabago ng reaksyon ni Nanay Jesusa. Wala sa sariling napatanda ng krus. Bakit po, Nay? May problema po ba? Nanginginig po yata kayo. Benji, kumuha ka nga ng tubig. Ay, wala. Nag-aalala ko para sa inyo eh. Pwede bang humingi ng pabor sa inyong dalawa? Huwag muna kayong lumabas ng bahay. Huwag din kayo magpakita sa Sir Donato na yon. Pati sa mga apo niya, masama ang kutob ko. Ano pong ibig niyong sabihin na masama ang kutob? May nararamdaman po ba kayo na hindi maganda? May ginawa po sa inyo yung apo ni Sir? Nay, sabihin niyo po.
Sandali nga, mag-ina talaga kayo eh. Manang-mana. Sinabi din niya ni Nicole. May kutob siya sa maglolong yon, pati ba naman ikaw, Nay? Kung alam nyo lang kung gaano kabait ang mga yon. Palibasa nauuna ang panghuhusga. Hoy Benji, yung bibig mo ha. Nagsasalita si nanay, kaunting respeto naman. Nay, ano po bang eksaktong nararamdaman nyo? Bakit nyo po sinabi na masama ang kutob nyo? Anong problema? Magsabi po kayo para alam namin. Mahabang katahimikan ang namayani. Tahimik subalit mababakas ang emosyon ni Nanay Jesusa. Umiiyak ito. Nanginginig sa takot. Nadala sila Nicole at Benji. May kung anong pumukaw sa kalooban. Hindi umimik. Nakiramay sa ina. Nang may masmasan si Nanay Jesusa, pinili pa ring manahimik kaysa ipaalam sa mga anak ang dahilan kung bakit siya labis na kinakabahan. Nababahala sa posibleng maramdaman ng mga ito kapag narinig ang kwento. May kinalaman ito sa yumaong asawa, si Tatay Lucio. Kakatapos lang nilang ikasal ng may makilala. Nung una, ayaan lang sa pag-inom hanggang iba na ang nalunok. Dumaan ang taon, nag-iba ang ugali. Palaging galit. Hindi makausap ng maayos. Umabot pa sa punto na natakot na sa tubig. Panay ang pagkauhaw. Kung magutom pa ay wagas. Hindi kanin ang kalam ng sikmura kung hindi karning hilaw. Inakala ni Nanay Jesusa na nasiraan lang ng baitang asawa dahil umiinom kahit walang kain. Nang sumapit ang punto na nakita ang pagbabago ng itsura, dito naunawaan ang kaganapan. Sa kabutiang palad na agapan naman. Subalit, sapat na ang pinagdaanan para matakot at magtanda. Ngayon, ito ang inalala ni Nanay Jesusa para sa mga anak. Hindi man sigurado kung aabot sa puntong yun, naisip na mabuti pang agapan habang maaga pa. Pagbalik ni Mang Lucrecio, masamang balita dahil may nilakad sa karatig bayan ang albularyo. Ito ang gumamot sa yumaong asawa, kaya buo ang tiwala na matutulungan ang mga anak. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi kumuha ng iba. Inantay kung kailan ito babalik. Kaso nga lang lumipas sa mga araw, nabalitaan na nasawi sa isang aksidente. Lucrecio, anong gagawin natin? Ilang araw nang dumaan, natatakot na ako. Hindi ko inasahan ang nangyari sa albularyo. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako. Nga pala, wala pa namang masamang naganap sa mga bata, hindi ba? Sa ngayon, panghihina at bigla ang pagod ang reklamo. Ayokong makampante. Alam mo naman ang nangyari kay Lucio. Oo na, alam ko. Alis ako mamaya, tutungo sa kabilang bayan para hanapin ang dati kong tropa na nag-aaral ng lihim na karunungan. Basta, habang wala ako, bantayan mo maigi ang mga bata. May iiwan din ako. Isa itong langis. Ipatong mo sa mataas na lugar. At kung sakali man na may mapansin kang mali sa mga bata, huwag ka magdadalawang isip na kumuha ng baso ng tubig. Patakan ito at ipainom. Kung manlaban man, kailangan mo pa rin ipainom ng sapilitan. Magagawa mo ba? Ako na ang bahala, humayo ka. Bilisan mo ang paghahanap. Sa puntong ito nataranta si Nanay Jesusa nang malaman na pumasok sa trabaho si Benji. Pinuntahan, subalit hindi pinapasok ng mga bantay. Walang nagawa kung hindi hintahin sa bahay. Hindi rin napansin ang pag-uwi dahil nakatulog. Umaga na nang makausap ito. Sa napapansin ng ina, biglang bumuti ang kalagayan. Hindi lang ni Benji maging si Nicole. Sumigla sa hindi malamang dahilan. Kinausap si Mang Lucrecio. Pinaliwanag ang nangyari sa mga anak. Nagmungkahi ito na wag na lamang ipagpatuloy ang pagpapatulong sa albularyo. Aba, bakit naman? Malay natin normal lang ito sa taong, alam mo na. Tapos magugulat tayo, magiging ganap na. Anong nangyari dun sa inahanap mong albularyo? Yun nga ang sadya ko ngayon.
Wala akong mahanap eh. May nakausap ako pero umayaw dahil baguhan lang din sa larangan. Panggagamot sa ordinaryong karamdaman ng alam eh. Matyagan natin ang mga anak mo. Tignan natin kung ano mangyayari sa susunod na mga araw. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ko rito. Hindi ka nag-iisa. Huwag ka masyadong mag-alala. Anong hindi mag-alala? Mga anak ko yan. Ihanap mo ko ng iba o ako na lang ang maghahanap. Jesus, maniwala ka sa akin. Malay natin nagkamali tayo ng hinala sa kanila. Yung langis sa binigay ko. Kumulo ba habang nasa paligid sila? Kung hindi, ibig sabihin walang masama sa mga anak mo. Napaisip si Nanay Jesusa. Kasakasama ang bote ng langis at mga anak. Subalit ni isang beses man ay walang senyales. Idagdag pa ang pangungumbinse ni Mang Lucrecio kaya sa uli. Piniling palampasin muna ang oras. Pero hindi to nangangahulugan na tuluyang maaalis ang pangamba. Lumipas ang mga araw hanggang buwan ang dumaan. Patuloy sa pagpasok sa trabaho si Benji. Samantalang nanatili lang sa tahanan si Nicole. Maigi ang pagbabantay ng ina. Sa kabutiang palad walang kahina-hinala sa dalawa. Subalit isang gabi, napansin ni Nanay Jesusa ang balat ni Benji. Hindi pinagpawisan. Hindi bagong ligo, pero kumikislap at madulas. Nang bantayan dito napagtanto na may pinahid sa katawan. Nakalagay sa maliit na bote. Malabo ang likido na may nagliliitang ugat. Benji, anong pinapahid mo? Patingin ka. Patingin ako. Ano pa? Titignan ko lang. Nagtaka ang ina dahil inalayo at tinago ng anak. Mababakas sa muka ang pag-aalala na makita niya ang bagay na ito. Naisikreto ko po yan. Hindi dapat makita ng kahit na sino. Pwede kasing hindi gumana ang bisa. Bisa? Ano naman ang bisa niyan? Langis yan ano? Akin na. Patingin ako. Titignan ko, dalian mo. Nanay naman, sikreto nga kasi yan. Napabuntong hininga ang ina. Sa puntong ito ay hindi na mapalagay. Nagmamadaling lumabas. Pupuntahan sana si Mang Lucrecio pero nasipat si Nicole. Katulad ni Benji, may pinapahid din sa katawan. Sinubukang kunin ang bote pero hindi pumayag. Nagpumilit hanggang sa umabot sa pisikalan. Lalong lumakas ang kutob ng ina dahil sa pagbabago ng ugali ng anak. Galit ito. Sumisigaw. Hindi mapagsabihan. Ganon din si Benji. Nakisali na sa gulo. Sa puntong ito kinontra siya ng mga anak. Buntong hiningang nagpunta sa tahanan ng bayaw pero hindi makapaniwala sa natuklasan. Bukas ang bintana at mula roon nasipat na nagpapahid din sa katawan. Sa napapansin tila ba wala ito sa sarili. Maya-maya pa ay biglang nagwala. Lumabas. Kumaripas ng takbo na parabang nasisiraan ng bait. Dito nakatsyempo si Nanay Lucrecia. Kinuha ang bote na may tirang likido. Hindi mawari kung ano ang iisipin. Dumagdag pa ang nakitang tagpo sa tahanan. Nagkagulo ang mga gamit. Hindi mahanap ang mga anak. Naglalaro sa isip ang posible nitong pinuntahan. Naghintay na naghintay subalit hindi bumalik. Sumapit na ang umaga. Sa takot na baka may nangyari, si Nanay Jesusa na mismo ang naganap ng makakatulong sa sitwasyon. Gumugol din ng ilang araw bago nakatagpo ng manggagamot na handang tumulong. Pagkakita pa lang nito sa kanya, nahulaan na ang sadya. Ibinigay dito ang bote ng langis na nakuha kay Mang Lucrecio. Ito ang bakanting bote na nakuha sa mga anak. Isang tingin pa lang, napailing kagad ang matanda. Hindi ko napapatagalin pa. Sana handa ka sa maririnig mo dahil ang langis na ito ay langis ng aswang. Ginagamit upang sila ay mangyanggaw. Mabilis ang epekto nito. Linggo o buwan,
pwede nang maging ganap na aswang ang sinalinan. Sino bang gumagamit nito? Ang dalawa kong anak pati yung bayaw ko. Manong ano pong pwedeng gawin? Paano ko maililigtas sa mga bata? Ilang araw na silang hindi umuwi ng tahanan. Natatakot po ako. Dalawa lang ang posibleng maganap. Umalis para maganap ng biktima o hindi kaya bumalik sa aswang na nagbigay ng langis. Sino bang nakakasama ng mga anak mo? Paano sila nagkaroon nito? Ang mga anak ko kasi, sumasama sa kung kani-kaninong lalaki. Nakakilala ng matandang negosyante. Inimbitahan sila sa tuwing may salo-salo sa tahanan. Isang araw, umuwi sila at doon na nagsimula ang pagbabago. Lasing sila ng mga oras na yon, pero hindi ako sigurado na purong alak ang ininom. May ganyan po yata. Puno ng takot ang boses. Tumatango naman ang manggagamot. Manang may ibibigay ako sa inyo. Isa itong langis pero para sa kabutihan. Layo nitong alisin ang sumpa ng yanggaw sa sinamang nasalinan. Kahit isang patak lang ang mainom, pwede nang matanggal ang sumpa. Kaya mo bang gawin ito sa mga anak at sa bayaw mo? Ay paano naman po? Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Huwag kang mag-alala dahil hindi problema ang bagay na yan. May gagawin akong pamamaraan at uuwi sila ngayong gabi. Ang gagawin mo na lang, ihalo ito sa isang baso ng tubig na may asin. Kahit isang patak lang. Ipainom mo kagad sa oras sa makauwi sila ng bahay. Sige na, pwede ka nang lumakad. Gagawin ko na rin ang ritual ng pagtawag. Walang tanong na sumunod si Nanay Jesusa. Hindi na nag-usisa sa sinabing ritual ng manggagamot. Inilagay na lamang dito ang buong tiwala. Nagmamadali sa pag-uwi para gawin ang utos. Dumaan ang mga oras. Lalong kumabog ang damdamin nang makita ang mga anak. Sabay ang mga ito sa pag-uwi, pero mahahalata na wala sa sarili. Sa puntong ito, kapansin-pansin ang amoy. Para bang nasusunog na buhok. Sobrang tapang. Napatakip ng ilong. Nagpang-abot ang reklamo. Nauuhaw. Natuwa si Nanay Jesusa dahil may isasagawa ang utos ng manggagamot. Walang malay na nilagok ang tubig na may asin at langis. Maya-maya pa, kanya-kanya sa pagpasok ng kwarto para magpahinga. Pagkatapos sa mga anak, pinuntahan ng bayaw. Walang tao sa lugar. Hindi na nakapag-intay dahil nababahala sa kalagayan ng mga anak. Ang ginawa na lamang, inilagay sa mesa ang baso ng tubig na may asin at langis. Sumakto naman ang pagkakataon dahil nang makalayo, nasipat si Mang Lucrecio. Pasuray-suray na bumalik sa tahanan. Bukas ang bintana. Tanaw mula roon ang pag-inom nito. Kinabukasan nakahinga ng maluwag si Nanay Lucrecia. Himala. Nanumbalik ang dating lakas at sigla ng mga anak. Ito ang kaparehong enerhiya noong hindi pa nakakasalamuha si Sir Donato. At kung pag-uusapan ang matandang negosyanteng ito, napatunayan na ito ang may sala. Galing na mismo kay Benji ang katotohanan na ito ang nagbigay ng langis. Bakit po, Nay? May problema po ba? Nagtataka man kung bakit walang maalala ang mga anak. Pinagpasalamat na lamang ni Nanay Jesusa. Naudlot ang usapan na may bumubusina sa labas. Nanumbalik ang takot ng ina matapos mapagtanto na si Sir Donato ang dumating. Hindi pinalabas sa mga anak. Hindi rin kinalimutang bitbitin ang langis ng manggagamot bago ito hinarap. Magandang araw. Itatanong ko lang sana kung nandito ba sina Benji at Nicole. Ikaw ba ang ina nila? Ako pala si Donato, ang amo ng anak mo. Hindi tinanggap ni Nanay Jesusa ang pakikipagkamayan nito. Dating amo, dahil hindi na magtatrabaho ang anak ko sa'yo. Lumayo ka sa amin. Layuan mo kami. Aswang! Mahina man ang salitang aswang. Nagpantig ang tenga ni Sir Donato.
Nag-iba ang reaksyon ng muka. Nanlisik ang mga mata. Maya-maya pa humugot ng hininga sabay ngiti. Walang paalam na umalis. Nay, ano po meron? Bakit ganun kayo sumagot? Ano po yung binulong nyo? Parang nagalit ah. Tanong ni Nicole. Huwag mo nang pansinin. Sa inyong dalawa, wala nang lalapit sa matandang yon o kahit sino man na may kaugnayan sa kanya. Huwag nang maraming tanong. Sundin na lang ang sinabi ko. Naguguluhan man, tumango ang magkakapatid. Nabaling ang pansin ng dumating si Mang Lucrecio. Puno ng pagtataka ang muka. Ilang beses napahinto. Tila ba napapaisip kung ano ang nangyari sa kanila. Parang nawawala ako Hindi yung naligaw ng landas yung tipong ilang araw ako nilayasan ng katinuan. Wala akong maalala sa nangyari nitong nakaraan. Ang alam ko lang, naghahanap ako ng albularyo na Nasusuri sa akin. Masakit kasi ang tuhod ko. Hingi lang ng herbal na gamot. Kagad hinila ang bayaw malayo sa mga anak. ay pasensya ka na, oo nga pala kumusta na sila? Parang maayos naman Sa kabutiang palad tinulungan kami ng Diyos. Nakahanap ako ng manggagamot na handang isalba ang buhay ng mga bata pati na rin ang sayo. Kaya wala kang maalala dahil yon sa gamot na binigay ko. Para din alam mo, may pinahid ka sa katawan mo na katulad ng sa kanila. Muntik ka ng mayanggaw. Abay Susa, huwag kang ganyan tinatakot mo ang tao. Puro ka pananakot. Kapag ako'y natake sa puso, kasalanan mo talaga. Yun naman talaga ang katotohanan, Lucrecio. Kung alam mo lang ang nangyari sa sarili mo, pati ikaw matatakot Huwag kang mag-alala dahil magaling ka na. Pati ang mga pamangkin mo. Nga pala, samahan mo ko mamaya. Pupuntahan ko manggagamot para ibalita ang nangyari at magpasalamat na rin. Pagsapit ng hapon, hindi pa sila nakakapagsalita. Nauna na si Mang Undoy. Dalin mo sa akin ang babae mong anak. May dapat tayong alisin sa katawan niya para mapigilan ang malaking sakuna. Si Mang Lucrecio ang umuwi. Pinaharurot ang tricycle. Pagbalik, sinalang kagad si Nicole sa isang ritual. Pinahiga sa papag, pinahira ng langis na pakrus sa guhit ng noo. Magkabilang palad, talampakan at tiyan. Bumigkas ng orasyon habang hinahampas ang sinapupunan ng kumpol ng mga dahon. Maya-maya pa naramdaman ng dalaga ang biglang pagsakit ng tiyan. Sinundan ito ng pagdaloy ng mainit na dugo sa pagitan ng mga hita. Inakalang yun lang, pero biglang bumulwak. May buo-buo pa kung titignan mabuti. Parang bata. Mabilis lang ang ritual. Tinapos sa pamamagitan ng pagpapainom ng langis. Ano bang nangyari? Bakit nagkaganon? Nagdadalang tao ka, Iha. Pero wag kang maawa sa bata dahil hindi ito tao. Isang aswang. Kinausap ko ang nanay mo na wag sabihin sa iyo hanggat hindi pa nasisimula ng ritual. Kapag natakot ka, posibleng mahirapan tayo. Napalunok si Nicole. Hindi inasahan na ito ang balitang maririnig. Ginulat man, kahit papano nakahinga dahil naalis ang halimaw sa sinapupunan. Dito na rin na ibahagi ni Nanay Jesusa ang buong kaganapan. Nagtataka ang magkapatid dahil walang maalala sa parteng yun. Umabot pa sa punto na pinag-isipan nilang gumagawa lamang ng kwento para takutin sila. Pero dahil sa ritual na ginawa kay Nicole, napilitang maniwala. Talaga bang dumating tayo sa ganung punto, Halimaw? Hindi ko maisip, nakakatakot. Ikaw lang ba? Ako din naman Kasalanan talaga to nung Sir Donato na yun Nasaan na ba yung matandang yun? Ay naku, wag ka na magtanong. Lumayas na sa bansa ang gurang. Wala na nga tao doon sa paggawa at bahay niya Pati yung mga apo wala na. Buti nga yun, kasi kung sila ang aswang, dapat lang na lumayas. Nakakatakot nakakadiri. Nako, nakipaghalikan pa ako sa apo nun. Nako talaga. Napabuntong hininga na lamang si Nicole.
Siya man hindi makapaniwala na umabot sa puntong yun. Pero pinagpasalamat ng naranasan ang kalbaryo sa loob lamang ng maiksing panahon. Natapos man ang problema, hindi pa rin mabubura sa alaala ang nangyari, lalo pat binahagi ito ng kanilang nanay. Habang buhay itong nakatatak, ang simpleng pagbebenta ng laman, nauwi sa pagpahid ng langis. Pero hindi ordinaryong langis. Ito ay mataas na uri ng kaalaman na ginagamit sa pangyanggaw o mas kilala sa katawagan na langis ng aswang. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya. Kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.